Magandang araw mga boss. Ang problema ni customer pag inapakan niya itong brake pedal niya, biglang lumulubog. Ang masakit, hindi siya madalang mangyari, kundi madalas. Actually, kagagaling lang nito sa pagawaan at ang ginawa dito, di-replace yung dalawang rotor disc sa harapan at tupalo daw yung sa likuran. Pero ganun pa rin mga boss, lumulubog pa rin itong brake pedal niya. Ano nangyari dito? Dahil lumulubog? Opo. Yun, lumubog siya, no? Sa akin, kaya ko dalawang bomba kasi ito yung gaganong ka. Kailangan dalawang bombahin mo muna. Opo. Pero kapag si Misa kasi nagka-drive, natatakot na siya. Yung sabihin ko kasi isa, Yun, lumubog, oh. Ang lalim, ano? Ang lalim. Nakakatakot pala ito pag lumubog. Diretso. Alam mo, wala kang preto. Isa pa sa napansin ko dito mga boss, matigas itong brake pedal niya pag inapakan. Pag ganyan mga boss, possible yung fluid nito sa reservoir kung hindi madumi, masyado nang malapot. Pag niribulsyon ko, pag tinapakan ko ganon, yun, lumubog ka, ano? Umangat lang din. Ang problema pala nito, pag tumatakbo ka, pag tinapakan mo, biglang malalim, ano? Malalim po. Yun. Kaya hindi ako magpatuloy kanina. Ayoko magpatuloy. Lalo kung traffic. Yan o, lumulubog dahan-dahan. Ayan o. Lalo kung anong ulang, brake fluid ang ulang. Oh, Magtingin ko tayo pang brake fluid. ba't wala pang gagawa ron, iba? Wala. Kaya ko lang naman natanong si customer kasi bukod sa gumawa nito, wala na bang iba pa? Kasi nga, masyadong malayo si customer, sa Muntinlupa pa siya nang galing. Ganun pa man mga boss, umpisahan ko na itong trabaho. Dito ako magsisimula sa brake master assembly. Uhugutin ko itong socket wire sensor niya dito sa brake fluid reservoir. Tapos isunod ko sa tatanggalin yung vacuum hose niya dito sa hydrovac. At dahil nga meron niyang clamp mga boss, gumamit ka ng plier para matanggal mo yung clamp na umiipit dito sa vacuum hose. Nang sa ganon, may disconnect mo itong vacuum hose dito sa hydrovac. Ayan mga boss, natanggal ko na itong vacuum hose kaya sumingaw na yung hangin dito sa loob ng hydrovac. Tapos gamit yung open wrench sa number 12, luluwagan ko naman yung dalawang fitting dito sa brake master cylinder. Pag okay na, gamit itong socket wrench sa number 12, luluwagan ko naman yung dalawang nut na number 12 dito sa brake master assembly. Ayan mga boss, naluwagan ko na yung isang nut. Dito naman ako sa pangalawang nut, luluwagan ko rin yan. After ko maluwagan yung dalawang nut dito sa brake master assembly, basain ko muna ng tubig itong papatakan ng brake fluid. Pwede kasing masira yung pintura. Tapos yung dalawang nut dito sa brake master, kung makikita nyo, tinanggal ko na yan. At yung dalawang fitting or fluid line dito sa master cylinder, i-disconnect ko na yan mga boss. Dahil nga sa natatakot na si customer, kasi nga kahit mabagal or mabilis yung takbo niya, bigla na lang lumulubog itong brake pedal niya kapag inapakan niya. Actually, napagawa na ito ni customer, ni-replace yung rotor disc tapos in-adjust daw yung preno sa likuran. Kaya lang, ganun pa rin, lumulubog pa rin itong brake pedal niya. Kaya gumawa ulit ng panibagong hatol. Yung brake master assembly naman daw ang kailangan palitan. At yung dalawang brake drum sa likod, kailangan daw yun i-replace. Kaya lang mga boss, kung mapapansin nyo, hindi ko matanggal itong piston. Grabe init. Kaya nga ang ginagawa ko, binabasa ko ng tubig itong piston niya. Mamaya na nga yan, tanggalin ko muna itong cap ng reservoir. Tapos itong strainer niya mga boss, tatanggalin ko rin yan para malinis ko itong loob ng fluid reservoir. Kung makikita nyo itong loob ng fluid reservoir ni customer, grabe yung dumi yan. Pati itong fluid niya mga boss, akala mo gear oil na sa lapot. Alam nyo mga boss, pag ganyan na hindi kayo nagpapalit ng fluid, ang mangyayari yan, pwedeng maapektuhan yung ABS nyo. Alam nyo mga boss, yung itim-itim na bumabagsak dito sa loob ng fluid reservoir ni customer, na akala mo buhangin, delikado yan sa ABS, pwedeng bumara yun. Ito na mga boss, tinanggal ko itong primary piston dito sa loob ng cylinder. So far, nung chinek ko yan, okay naman siya, walang problema. Lumalaban pa naman itong spring niya dito sa loob ng piston. Isunod ko naman sa tatanggalin itong secondary piston niya. Pero bago yon, gumamit ka ng manipis na flat screw. Tanggalin mo muna itong piston seal dito sa loob ng cylinder para mailabas mo yung secondary piston. Ang hatol dito nung nag-check up mga boss, palitan ito ng buong master cylinder. Pero sa akin mga boss, check upin ko muna ito maigi kung kailangan ba talagang palitan yan. Gaya nito mga boss, natanggal ko na itong piston seal niya at nakita ko wala naman dyang problema. Itaktak ko nga muna itong brake master cylinder para lumabas itong secondary piston. Ito na ngayon yung secondary piston. Napansin ko lang dito yung itim-itim na kasing laki lang ng buhangin na nakuha ko nga dito sa loob ng brake master cylinder. Matigas siya i-check ko nga itong loob ng brake master cylinder mga boss. Sa nakita ko mga boss,
Wala namang kakaiba dito sa loob ng brake master cylinder niya. Wala naman siyang gas-gas, ibig kong sabihin. Kaya possible mga boss, kung walang magiging diferensya dito sa primary at secondary piston ng master cylinder, pwedeng makuha ko ito sa linis lang para bumalik na ulit yung dating lakas ng preno niya, na hindi na kailangan pang palitan itong brake master assembly ni customer. Siya nga pala mga boss, sa paglinis ng brake master assembly, nakikita nyo naman kung paano ko ginagawa yan. Pwedeng gayahin nyo o kaya naman yung sarili nyong diskarte na paglinis. Kinuskus ko lang naman yan ng basahan na merong sabon. At pag malinis na, tsaka nyo ngayon siya banlawan. Napansin ko lang dito sa piston niya, yung pintura niyan parang bumula. Kasi gumaspang itong piston. Kaya ang ginawa ko dyan mga boss, gumamit ako ng pinong liha. Niliha ko yan para matanggal yung gaspang nitong piston. Pero wag naman sobra sa pagliha yung gagawin nyo. Ulitin ko yung pag-check up dito sa primary piston. Kung makikita nyo mga boss, idinidiin ko itong spring niya. Nakita nyo naman, di ba? Lumalaban siya. Ibig sabihin, okay yan. Ito namang secondary piston ang check upin ko. Itutulak ko rin yung spring niyan. Kung mapapansin nyo, hindi siya ganun kalakas. Medyo malambot itong spring niya. Pero hindi naman ibig sabihin wala nang pag-asa itong brake master assembly ni customer. Pwede pa yan mga boss. Sabi ko nga sa inyo, nasa gumagawa yan. Siyempre naman, para maging positibo itong ginagawa mo, importante na dapat malinisan mo ng maayos itong brake master assembly. Lalong-lalo na yung repair kit yan dito sa loob. At dahil sa sinabon mo yan, siyempre naman dapat banlawan mo maigi yan para pag naglagay ka ng brake fluid, hindi siya mag-contaminate. At pag okay na yung pagkakabanlaw mo dito sa fluid reservoir, patuyuin nyo muna yan bago nyo lagyan ng brake fluid. Kung wala kayong panghangin, ipagpag nyo lang siya. At para sigurado kayo, salinan nyo muna ng fluid dito sa reservoir. Kumbaga, banlawan nyo muna para sigurado kayo na kung meron man natirang tubig dito sa loob ng reservoir nyo, mawas out nitong brake fluid. Pero kung marami naman yung brake fluid nyo, gaya nito, 1 litro yung binili ni customer, nang makita ko dito sa video, 4 na beses ko pala itong binalawan. Pag okay na yung pagkakabanlaw mo dito sa housing niya, pati itong repair kit niya mga boss, yung primary at secondary piston, pati yung piston seal niya, yung cap, pati itong strainer, banlawan nyo ng brake fluid yan. Para nga yung brake fluid nyo, hindi siya makontaminate. Pag ganito kasi mga boss, lalo na't ang hatol dito sa brake master assembly ni customer, palit, ang ginagawa ko dyan, maselan kong nililinis maigi yan bago ko siya i-assemble. Kasi kung pawendang-wendang lang yung paglinis na gagawin mo, wala din, wag mo na yan linisan. At dahil sa okay na yung pagkakabanlaw ko dito sa repair kit ng brake master cylinder, bago nyo ilagay itong piston, nakita nyo naman, di ba, binasa ko ng fluid yung loob ng cylinder, tapos ipinasok ko na itong piston niya. Sa pagpasok ng piston mga boss, syempre dahan-dahanin nyo lang, may piston seal sa loob yan na pwedeng ma-damage. At ito namang piston seal ng primary nyo, ayan mga boss, yung hawak-hawak ko, may baligtaran yan. Kaya tandaan nyo yung forma niya kung paano nyo siya tinanggal para ganun nyo rin siya ibabalik. At dapat pag nilagay nyo itong piston seal, maayos yung pagkakalapat niyan dito sa loob ng cylinder. Para pag inilagay nyo na yung primary piston, hindi siya madadamage. Pag okay na yung pagkakalapat niyan, ilapag ko muna itong master cylinder tapos basain ko ng fluid itong primary piston tapos ipasok ko dito sa loob ng master cylinder. At dahil na ilagay ko na itong primary at secondary piston, pwede na ngayon akong magsalin ng brake fluid dito sa reservoir. Tapos ibibleed ko yan. Bombay nyo ito. Tulak-tulak mo lang yan. Kailangan kasi yung fluid, lalabas na siya dito. Kita mo to yung tuyo. Diba? Lalabas yan. Bomba-bombay mo lang to. Kung sa'yo lalabas. Meron niya. Yan, nakita mo tumatas. Pag wala lang hangin yan, tatouch yung fluid. Pasin mo. Yan ang lumalabas. Diba? Pero dito sa kabila, wala pa. Kaya bubombay mo lang siya. Maganda kasi mga boss, bago mo i-connect itong brake master assembly dito sa hydrovac, dapat na-bleed mo na yan. Pag ganoon kasi mga boss, mas madali ka na makakapag-bleed. Makakapasin mo kapag wala na siyang hangin, pag tinulak mo to, Matigas na. ayan tigas na siya. Hindi mo siya matiin. Yung fluid niya nasa bukana na. Diyan na. Ayun, parehas. Pag bumalik ka pa sa akin, ewan ko lang. Joke lang. Alam nyo mga boss, pag may mga customer na gustong matuto, tinuturuan ko na rin sila para hindi na sila bumalik sa akin. Unang-una, malalayo eh. At dahil sa okay na yung pagkaka-bleed ko dito sa brake master assembly, maglagay muna ako ng basahan na basa dito sa ilalim ng brake master assembly para pag tumulo yung fluid, hindi madali itong pintura ng sasakyan ni customer. Napansin mo, itong Hello. yung pinaka-pusad niya, sushoot niya dito.
shoot, papasok dito yan. Kakapain mo yan. Ibig kong sabihin mga boss, pag i-connect mo na itong brake master assembly mo dito sa hydrovac, merong push rod dun sa hydrovac na dapat mai-shoot mo muna siya dito sa butas ng primary piston mo. Tapos pwede mo na ngayon ipakapit yung dalawang fluid line dito sa brake master cylinder. At pag okay na, gamit yung open wrench na number 12, higpitan mo na itong dalawang fluid line mo dito sa brake master cylinder. At dahil nga sa mahaba itong video mga boss, pasensya muna, pakiabangan na lang sa part 2 para malaman nyo kung naging positibo ba itong pagkakagawa ko dito sa preno ni customer. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!